Pirmado na po at ganap ng batas. After ho lamang ito ng publication, 15 days, ang emergency power ni Pangulong Marcos Jr. para suspendihin o bawasan ang excise tax sa langis. Hindi pa rin po kasi tiyak kung hanggang kailan lolobo ang presyo ng petrolyo bunsod po ng gera sa gitnang silangan. Yun nga lang, kahit na merong emergency powers na ay hindi pa raw ito agad gagamitin. Paliwanag po ng Pangulong Jr., may mga kondisyon daw ho sa batas na kailangan pong masunod bago galawin ang excise tax sa langis. Sa ngayon po kasi higit ng 100 piso per barrel, per liter ang presyo po ng mga produktong petrolyo. Nauna pong nagdeklara ng State of National Energy Emergency ang palasyo para tiyakin na sapat ang supply ng langis. Ang binabanggit ni Presidente na kondisyon, $80 above, pwede na po ito. Ngayon po kasi halos 100 na US dollars per barrel ang halaga po ng krudo. Samantala, nababagala naman po ang ilang senador sa tugon ng pamahalaan sa problema sa langis. Ayon po kay Senator J.V. Ejercito, malinaw na may krisis sa buong bansa bunsod ng gera. Pero tila reactive lamang daw ang gobyerno sa mga problema. Dismayado rin si Senator Sherwin Gatchalian sa kawalan daw ng contingency plan ng gobyerno. Dapat daw ay kumilos ng maaga ang pamahalaan nang isara agad ng Iran ang Strait of Hormuz. Kung hindi raw maagapan ang problema sa langis, maraming mawawalan ng trabaho. Sa kabila po ng agam-agam sa supply ng krudo, iginiit naman ng Pangulong Marcos Jr. na sapat pa ito sa ngayon. Samantala po naman umarangkada ngayong araw ang simula po ng 2 araw na malawakang tigil pasada ng iba't ibang transport organizations. Ito nga po'y bilang protesta pa rin sa sunod-sunod na pagsipa po ng presyo ng langis. Ayon sa grupong Manibela, 20 strike centers ang kanilang ilulunsad sa Metro Manila at ilang pang lugar sa Luzon, Visayas at maging Mindanao para po maparalisa ang mga biyahe. Sa pagkakataong ito, mga jeepney drivers, TNVS, motorcycle taxi at ilang pang uri ng transportasyon ang magsasama-sama sa tigil pasada. Sa kabila nito ay nakahanda po naman daw ang MMDA na sa gagawin pong transport strike. Nakaantabay na rin daw po ang kanilang mga tauhan at mga sasakyan para rumisponde at mag-alok ng libreng sakay kung kinakailangan. Samantala, meron na raw peace plan ng Amerika at Iran. Ayon po mismo yan kay US President Donald Trump. Ayon po sa Pangulo, malapit na raw matuldukan ng gera dahil gumugulong na ang negosasyon. Una nang pinasinungalingan ng Iran ang mga sinasabi ni Donald Trump. Pero si Trump, muli namang nagbitaw ng salita na mayroon ng peace plan. Sumang-ayon rin daw ang Iran na hindi na ito magkakaroon ng nuclear weapon. Samantala, may regalo pa raw ang Iran sa Amerika pero hindi na ito idinetalye pa. Nagpadala na rin daw ng 15-point plan ng Amerika sa Iran para sa isang buwang tigil putukan. Kung matuloy ang peace talks, nakahanda daw ang Pakistan na mamagitan po sa naturang negosasyon. Yan po magandang balita ngayon. May mga namamagitan na kumbaga po kahit papaano ay kinikilala po ng Iran na kanila pong kaalyado. Gaya nga po daw ng Pakistan at ang kanilang leader doon sa Pakistan. Nga lamang po sinasabi ng Iran ngayon pa lang po na itong deployment ng ilang pong mga tauhan, mismo personnel, mga Marines at paratroopers po ng Amerika near the Gulf region ay mukha daw pong pagbabalat kayo ng Amerika na gusto daw nila ng kapayapaan at ceasefire. Correct. Ito ro. Ba't sumasagot ka? Hindi, tama. Correct. Okay. Oo. Akala ko ikaw si Donald Trump. Diba parang sumasalungat kasi sabi mo peace pero nagpadala ka ng 50,000 troops. Ano ba talaga, Donald? Sa ibang balita po naman, hindi sumipot si Vice President Sara Duterte sa pagdinig ng Kamara sa impeachment complaint laban sa kanya. May padala po ng liham ang legal counsel ni VP Sara kung saan pinuna ng kampo ng bise ang sinasabi po ni Justice Committee Chairperson Congresswoman Jervil Luistro na may tuturing daw na mini trial ang pagdinig po ng Kamara. Tinawag nilang unconstitutional o labag po sa ating saligang batas ang sinasabi umano ng mambabatas. Senado lamang daw po kasi ang maaring tumayong impeachment court. Pinababasura din po ng bise ang mga reklamo dahil kulang daw ang ebidensya. Bumuelto ho naman ang ilang mga miyembro po ng House Committee on Justice at umano'y erroneous o mali ang anilay palusot ng kampo ni VP Sara. Maliwanag po daw sa ating saligang batas at sa House Rules on Impeachment na may mandato ang komite na magsagawa ng hearing. Kaugnay po nito ay pinasupina ho naman ng komite ang Philippine Statistics Authority, NBI at Ombudsman para magsumite ng ilang mga dokumento at mga resibo kaugnay sa investigasyon sa Vice Presidente.
Pinatatawag din po ng komite ang ilang mga tao, kabilang po sina Ramil Madriaga at Attorney Michael Powa na dating Chief of Staff at spokesperson po ng BISE. Magpapatuloy po ang sesyon ng House Committee on Justice sa Abril 14. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede niyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.